Isang Pinoy na may kasong murder ang pinugutan sa Saudi Arabia. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Esteban Conejos, itinuloy ang pagbitay kay Jennifer Bidoya alias Venancio Ladion. Matapos tumanggi ang pamilya ng kanyang biktima na tumanggap ng blood money. Yan ay kahit 2 beses sinulatan ni Pangulo Arroyo si King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud para bigyan ng clemency si Bidoya. Si Bidoya ay hinatulan ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay sa isang Saudi National Guard. Ayon kay Yuse Conejos, 56 na iba pang Pinoy ang hinatulan ng kamatayan sa iba't ibang bansa. Pero 23 rito ang nakommute sa life imprisonment dahil sa apila na rin ng gobyerno. Balik pamilihan na ang mga produktong melamine-free at ngayong araw, 41 produkto pa ang nadagdag sa listahan ng mga ligtas sa pamaminsalang melamine. Saksi si Mark Salazar. Nakaahon na sa tila sumpa ng melamine ang ilang milk product na unang nalinis ng BIFAD ang pangalan. Ang mga idineklarang melamine-free, ipinagmamalaki ang certification ng BIFAD sa kanilang pagbabalik sa grocery shelves. Yung mga naalis, dahil ni-examine, hinihinga namin ulit ng bagong BIFAD certification. Siyempre ang mga mamimili, mas tinatangkilik ang ginagarantiyahan ng BIFAD. Hindi naman sila kasi pananagutan nila yun in case na magkamali sila. Mas safe yun kaysa doon sa iba na hindi natin sigurado. Ang tila malayo-layo pang makawala sa bahid ng melamine ang mga milk product na may Chinese character sa pakete. Dahil ang mga nerbyosong mamimili, wala na raw talagang tiwala sa Chinese milk kahit pa sabihin ng BIFAD na melamine-free na sila. Yung pang China kasi talaga, naiwas talaga. Tinitingnan kasi, nakalagay naman kasi kung galing China, kung saan galing. Kaya naman ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI na may 64 na miyembrong grocery sa buong bansa, hindi na raw magbebenta ng anumang Chinese milk. Kahit na pasabihin mura yung ini-import na galing China, mas maganda, siguro protection yan yung sarili nating industry. Pero sa 41 produktong nagnegatibo sa melamine sa pinakahuling pagsusuri ng BIFAD, kapuna-punang maraming may Chinese name sa mga ito. Walang melamine ang Dongguan Byron Chocolate Cream Biscuits, Dongguan Wanjiang Fu Papaya Cookie, Dongguan Byron Apple Biscuits, Dongguan Golden Paddyfield Jadenji Biscuits, Dongguan Golden Paddyfield Little Biscuits, pati na mga Dongguan Meiyong Guangfeng Food, Engshan Layer Biscuits, Yugnitan Layer Biscuits, FNN Blue Cow Condensada, FNN Daisy Condensada. Malinis rin sa melamine ang Anchor Fresh Milk, Kaidenly Biscuits Milk Flavor, Candyman Candymin Chocolate Filled Center, Candyman Viva Caramel Sweets Chocolate Filled Center, Dairy Champ Evaporada, Farmhouse Skim Milk Powder, Fat and Thin Milky Soya Drink, Foodilay Biscuits, Keko Candy at Kyoto Cookies. Negatibo rin daw sa melamine ang Lu Wei Bang Lollipop Candy, M&M's Mini Chocolate Candies, My Way Su Cookies, Milky Soya Milk Drink Chocolate, Milky Soya Milk Drink Green Apple, Milky Soya Milk Drink Melon, Milky Soya Milk Drink Sweet Corn, Pengtian Thin Cracker, Poca Soy For You Soybean Drink, at Prime Rose Calcium Enriched Nutritious Cereal. Wala rin daw melamine ang mga sumusunod: Prime Rose Oligosaccharide Nutritious Cereal, Sally Sikauki Milk Candy, Sally Sikauki Coffee Candy, Sukasita Little Bear Biscuits Chocolate Flavor, Suntree Coffee Candy, Chonghua Soya Milk Unsweetened, Vitasol Calci Plus Healthy Soya Drink, Low Sugar, High Calcium, Low Fat Cholesterol Free, Yao's Drink, Shenzhen Sandwich Biscuits, Shongzhan Lewa Food Jelly Pudding, at Zongshan Meiwa Butter with Filling Cake. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinigil ang isang retired police general sa Moscow International Airport. Ayon kay Police Director Jaime Caringal, PNP Region 9 Director, pinigil si retired Director Eliseo de la Paz at asawa nito dahil sa pagdadala ng higit sa pinapayagang halaga ng euros. Hindi malinaw kung magkano ang dalang euro na mag-asawa pero under questioning na sila at ngayon na natili sa isang hotel sa Russia. Dating Director po for Controllership ng PNP si de la Paz, pinagpo-produce din ng mag-asawa ng mga dokumento para biyang katwiran ang pagdadala nila ng sobra sa allowable limit ng euros. Pero paglilinaw ni Caringal, hindi sila kasama ng kanyang asawa sa mga pinigil. Pinili lang daw nilang manatili sa Moscow para bigyan ng suporta mag-asawang de la Paz. Nasa Moscow, mag-asawang Caringal at de la Paz kasama ang asawa ni PNP Chief Director General Jesus Versosa na si Mrs. Seni Versosa para dumalo po sa Interpol General Assembly
sa St. Petersburg. Pero ayon kay Karingal, pauwi na raw ngayon sa Pilipinas si Mrs. Bersosa. Ang masasabi ko, it's more than the authorized limit na dapat i-declare. Dapat i-declare, it's 10,000. And how much And were kung hindi mo na dapat i-declare, 3,000. Since hindi na-declare, hinihingian ng supporting documents kung saan nanggaling yung pera. Sir? If it is from Russia or outside of Russia. Yeah. At sama-sama natin saksihan, mga bagong wildfire sa California sa Amerika tuloy ang pagkalat. Ilang bahay na sunog, 2 na po ang patay. At pinakamabigat na pumpkin sa isang pakontes, halos 700 kilos ang timbang. Saksihan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa lupa hanggang sa ere. Doble kayod ngayon ng mga bumbero sa pagkapula sa mga panibagong wildfire sa California. Natuloy po ang paglaki dahil sa lakas ng mga tinatawag na hanging Santa Ana. 2 na ang patay habang umabot na sa halos 2 hektarya ang natupok ng sunog sa 2 magkakahiwalay na lugar. Bigla ang nag-iba ang ihip ng hangin sa kampanya ng Republican presidential nominee na si John McCain. Kasabay ng pag-amin niya sa mga taga-suporta na yamado ang kalabang si Barack Obama. Tuloy naman ang pagtutok ni Obama sa mga isyong pang-ekonomiya. Mungkahi niya 3 buwang moratorium sa pag-ilit sa mga hindi bayad na bahay at 2 tax breaks sa mga negosyong magbubukas ng bagong mga trabaho. Tinalo ng pumpkin na ito ang dose-dose ng iba sa isang pabigatan contest sa California. Abot kasi ng halos 700 kilo at 4 na talampakang taas ang pumpkin na yan. Na ayon sa may-ari ay nagtambak pa ng 30 pounds isang araw bago ang paligsahan. Sa isang personal na video na iniligay niya sa kanyang website, ipinaalam ng dating Beatle na si Ringo Starr na hindi na siya pipirma ng anumang autograph simula Oktubre 20. Sa basurahan naman daw ang punta ng anumang fan mail o regalo mula sa mga fans. Anya, dahil daw yan sa kung tawagay fan fatigue. Balik limelight na naman si Britney Spears dahil sa bagong music video ng single niyang Womanizer. Hit na hit po sa internet ang video kung saan halos walang saplot siya sa isang eksena at dagdag ng sari-saring sexy costumes ang iba pa. Para sa saksi, Michael Vahati nag-uulat. Samantala, ipinagtataka ng ilang mambabatas kung bakit hindi si Pangasinan Representative Jose de Venecia ang nag-endorso ng impeachment complaint na inihain ng kanyang anak na si Joey laban kay Pangulong Arroyo. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Roy Lugoles, kakaiba ang hakbang na ito. Ayon naman sa nakababatang de Venecia, hindi nila napapag-usapan ng kanyang ama ang tungkol sa impeachment complaint. Pero nasisiguro raw niya na sakaling humantong sa impeachment trial, tetestigo ang dating House Speaker. I did not ask him to endorse it, no? Because I felt that it's better that somebody else endorses it to really show the independence of my beliefs and actuations. The father should be supporting his son, but we don't see his signature there. Without that, it would appear a little strange. So the question would be, why should we fight his battle?